kinakatakot natin. Tapos eto pa, tuloy-tuloy na natin. Etong pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ay isa pa sa mga nagpapatakot talaga sa akin. Dahil sabi ko nga po, talagang itong mga ito ay sabik o sakim sa pwesto. Atat na atat, talagang gahaman ang mga Duterte sa pwesto. Meron pong ipinakita, mga ka-GP, na bagong pahayag ni VP Sara. Di ba, itinanong po siya na pinapaliwanag sa kanya, ano ba talagang ibig mong sabihin na ikaw ay designated survivor? Sabi niya, hindi ko na kailangang ipaliwanag, nasabi ko na ang rason. Pero ang SMNI, mga kababayan, ay nagsalita na naman o nag-post. Ito nga po ang kanilang post. Designated survivor, change is coming. Diba? Ito po, oh. Tapos ang kanilang background, titingnan po ninyo, mga kababayan, ay Congress. Diba? Sabi ng iba, ano to? Si Sara Duterte ay magkakaroon ng sariling SONA gaya ng ginawa ni Maharlika? Epal talaga. Ako naman hindi. Iba ang interpretation ko dito, mga kababayan. Nakatawa si Sara Duterte, meaning, ito po ay merong pahiwatig na masaya siya sa mga mangyayari. At biglang itong isang picture na malaki, nanunumpa. 'Di ba? Hindi man nakataas, pero mga kababayan, siya po ay kumakanta ng ating pambansang awit. 'Di ba? So parang ito ay para sa akin nanunumpa itong si VP Sara sa harap po ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari? Ganito kaya ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Makikita rin kaya natin gaya ng ama niya na nakahimlay at iiyakan ng taong bayan? Kasi kung napapansin natin, 'di ba? Kung napapansin po natin yung kanyang pahayag doon sa kanyang mga sinabi, na sinabi niya na daw yung rason, 'di ba? Sinabi niya daw, I'm not going to attend the SONA and I am designate myself as designated survivor. Di ba? Yun yung sinabi niya, mga kababayan. Hindi niya na raw kailangan magpaliwanag. Sinabi niya na ito ay, hindi naman ito bomb threat. Sabi niya ganon. Nagsabi ako na ng rason, akala nila, ay yung pala sabi niya, akala nila joke o bomb threat. Hindi na ako magpapaliwanag pa. So, ibig sabihin, para sa akin ang dating neto, ang dating niyan, mga ka-GP, yung pagkakasabi niya, akala nila joke, ibig sabihin, parang may alam itong si VP Sara. Di ba? May alam itong si VP Sara. Akala nila joke o bomb threat. So, ibig sabihin, akala nila joke, hindi ako nagbibiro, parang ganon. Kaya nga hindi ako attend. Dahil may mangyayari. At itong si Bato, di ba, ang dahilan niya lamang ay masakit ang kanyang tuhod. Pero hindi rin siya attend, mga kababayan. So, ibig sabihin, may pahiwatig talaga, gaya nga po ng sinasabi ko. Di ba? Change is coming. Bakit change is coming? Talaga may plano ba silang maitim na balak sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Nakagaya po ng nangyari kay dating Presidente Donald Trump. Di ba pwede nilang i-assassinate? Pwede silang maghagis ng granada dyan? Change is coming eh. May pagtawa. Ang ibig sabihin ng pagtawa, sila ay nagwagi. At ang ganun niya ng kamay niya sa kanyang dibdib ay nangangahulugan po na siya ay nanunumpa na. 'Di ba? Eto, mga kababayan, mga ka-GP, hindi po sa tinatakot ko po kayo. Pero maging vigilante po tayo. Tayo po ay ipagdasal natin ang Pangulo dahil etong very critical po talaga ang SONA na to. Remember what I told you before. Sabi kong ganon, ang mga Duterte
gusto nilang kunin ang pagkapangulo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong makalagpas sa 2 taon. Bakit? Kasi mga kababayan, hindi sila pwede na patalsikin nila si Pangulong Bongbong Marcos ng kulang sa 2 taon. Dahil ang rules ng pagiging presidente natin, pag ikaw po ay nakatungtong ng 4 na taon, bawal ka na pong tumakbo sa susunod na eleksyon bilang Pangulo din. 'Di ba? Kailangan less than 4 years kang uupo bilang presidente para makatakbo ka ulit sa susunod na eleksyon bilang presidente. Yan ang rules. 'Di ba? Ganyan din yung nangyari sasabihin ng iba, bakit yung kay Gloria? Iba naman po yung kay Gloria. Pero, mga kababayan, kaya siya nakatakbo ulit dahil less than 4 years din siyang umupo nung pinalitan niya etong si Erap. Kaya parang halos nag 10 years siya. Ganon din po ang maaring mangyari kay Sara, kay PBBM. Kung aagawin nila ito ngayon, uupo si Sara bilang presidente sa loob ng less than 4 years. At dahil less than 4 years siya, pwede siya ulit tumakbo ng 2028. If ever na may mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa SONA na gagawin po this coming July 2022. This coming July 22, 2024. I stand corrected. 'Di ba? Gusto ko lang mga kababayan, hindi ko po kayo tinatakot. Ayaw ko po kayong takutin. Kaya lang masyadong kung pagdidikitin natin yung kanilang sinasabi dito, ito, subukan nyo na lang na internalize, na tingnan maigi kung ano ang kanilang ipahiwatig dito. Kahit hindi ko na ipapakita yung pagmumukha ko, subukan nyo lang tingnan at subukan yung pagmasdan kung ano po ang kanilang planong sabihin. Diba? Ito, hindi ko napapakita sarili ko. Ayan. Diba? Sabi dito, nagsabi na ako ng rason. Akala nila joke o bomb threat. So, akala nila joke. Diba? So, ibig sabihin, mga ka-GP, yun ay totoo. Yung sinasabi niya. Diba? Na siya ay may mangyayari talaga kay Pangulo. Diba? Tapos biglang may post ang SMNI, designated survivor, change is coming. Oh. So, hindi ito maganda para sa akin. This is very alarming. So, dapat talaga, mga ka-GP, dito pa lang sa bagay na to, if ever may alam talaga si Sara Duterte, she is responsible to say something. 'Di ba? At kung hindi niya sasabihin ang kanyang mga nalalaman, we have the rights and we should, 'di ba? Call for a resignation and impeachment for this Sara Duterte. Grabe mga kababayan. We're not just, Ma'am Yuki Sawaki, ayaw ko munang pag-usapan ng 2028. Ang pag-uusapan muna natin, we should focus on the things that gonna happen this coming SONA. Dahil ito, hindi biro-biro ito. So dapat bigyan ito ng atensyon ng ating kapulisan, ng armed forces, at lahat ng may kinalaman po sa ating, 'di ba? National security. Kung pwede, dapat itong si Sara, hindi ko alam kung pwede bang itong hulihin for the meantime. 'Di ba? Ang tindi ng kanyang rito. Change is coming. May pahiwatig talaga. Change is coming? Akala nila joke? Oh. 'Di ba sabi niya, I am not going to attend the SONA because I am designated myself as designated survivor. 'Di ba? Prinoklama niya yung sarili niya as designated survivor, mga kababayan. So, as if sa akin na talagang siya ay parang convinced na may mangyayaring masama kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos biglang change is coming.
Sabi ni Ma'am Narcisa Camponiano, "Go vloggers! Nanalo tayo nun sa Sara resign sa Liwasang Bonifacio and now go rally ulit kayo, impeach Sara Duterte." Mga kababayan, kung may mangyayari na kahit attempt lang sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, immediately we are going to call impeachment for Sara Duterte. Because mga kababayan, she is responsible for this, di ba? Sa kanyang mga pahayag, maliwanag na meron tong alam. Totoo po. Ayan, kayo na po ang bahala. Again hindi po ako nananakot. This is my opinion and ito talaga yung take ko dito dahil sabi ko nga, itong bagay na to na sinasabi ni Sara Duterte ay hindi po joke para sa akin. Ito po ay, mga kababayan, hindi katawa-tawa. 'Di ba? Nagsabi na ako ng rason. Akala nila joke? Oh. So parang sinasabi niya, hindi ako nagjo-joke, totoo yung sinasabi ko. Parang ganun. So dapat sa mga nanonood ng mga taga Malacanang, sana may gawin kayo dito, PCO. Hindi lang dapat matapos ito sa ganito. 'Di ba? Kung may mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos, damputin nyo kaagad tong babae na to. Because she will be the key nang may alam. Pero inyo, mga kaalyado nila, hindi rin na-attend. Like ba to? Alright, so ayan mga kababayan, pasensya na po, naging tayo ngayon medyo hindi maganda yung ibinalita ko sa huli. Kaya nga nilagay ko siya sa huli. Kasi yung emotion ko, noong una, di ba, pang hype lang, pababa ng pababa, hanggang sa dumating tayo sa punto na hindi po katawa-tawa, hindi dapat tawanan ito. Di ba? Kasi ito ay mayroon talaga involved sa national security. So ipagdasal natin ang ating Pangulo na walang mangyari sa kanya. Na sana, mas tatanggapin ko pa na tililing talaga si Sara Duterte. Mas tatanggapin ko pa na talagang sira ulo at may sayad si Sara Duterte kaysa may mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Tatanggapin ko ng buong buo at pagtatawanan may tililing si Sara Duterte. Diba? Yun na lang, mga kababayan, mas okay na ako dun. Kaysa maging totoo yung sinasabi niya na ito ay hindi joke. Sabi ni Ed Bueno, parang hindi abogado si Sara, may plano talaga silang masama kay PBBM. Rosana Osorio, naimbag nga rabi ang boss, naimbag nga rabi kanya kayo apo. Naimbag nga rabi kada kayo amin apo. 'Di ba? Ako, magdasal na lang tayo, mga kababayan. Total, wala namang kwenta mga sinasabi niya noong mga nakaraan. Sana ganun lang din yung pagkakasabi niya rito. Wala rin sanang kwenta. 'Di ba? Sana ito ay talagang mas, kumbaga para sa akin, sana ito ay nanggaling lang kung saan. 'Di ba? Lipad lang ng hangin at wala talagang, hindi talaga kagaya ng iniisip natin na masama. Alright? So hanggang dito na lamang, mga kababayan. At ako po ay magpapaalam muna pansamantala sa inyo. At magkita-kita po tayo sa mga susunod nating mga live stream. Pasensya na po muli at medyo malungkot yung aking rito. Pero tayo po ay magdasal, tayo po ay mabuhayan na sana ang lahat ng bagay na ito ay talagang may saltik lang si Sara Duterte.
Tikbalang, oo, trusted natin si PBBM. Kaya lang, yung sobra tayong nagtitiwala, mahirap din yan. Dahil meron ng karanasan ng mga Marcos. Sobrang nagtiwala sila na ultimo, mismong halos kamag-anakan nila. Sila Ramos, di ba? Kamag-anakan na nila yan eh. Pero trinidor siya, di ba? Thank you so much once again mga kababayan and